Hello guys, isa naman pong araw ng pasasalamat na natapos ang bagyo at magluto po tayo para sa ating pananghalian. Iluto po natin ang ating mga hipon, pasayan at iset aside po natin yan dahil gagamitin po natin yan mamaya. Ngayon po ay magluto tayo ng paborito ng aming pamilya na pansit gisado. So gamit po natin ay sotanghon. Maggisa tayo ng bawang at sibuyas. 2 beses po tayong magigisa guys. Ngayon ay niluluto ko na ang gulay pero kanina ko pa luto yung pansit. So ito po ang gulay ay sinahugan natin ng maliliit lang na slice ng chicken. So ayan nga guys, lutuhin natin mabuti para lumabas ang lasa. Nilagyan natin ng paminta at hayaan lang natin na lumabas yung katas ng karne ng manok para susuot mamaya sa ating gulay. So ayan nga po, ilalagay na natin ang ating carrots. Ang gamit ko po ngayon ay petchay. Hindi po ito sa Baguio pero petchay dito sa baba. So ayan nga po ang gamit ko, igisa lang po natin. Sandali lang po yan na maluto. Inuna ko muna yung kanyang tangkay at saka natin isusunod yung kanyang dahon. So eto na yung ginisa ko kanina na pansit. Nilagyan ko ng pork na giniling at liver ng chicken. So ayan nga guys, luto na ang ating gulay at itatoppings natin. Ang dahilan kung bakit ko pinaghihiwalay ang pagluto ng gulay doon sa pansit ay para magkaiba po yung lasa nila at hindi po mag-aamoy gulay kasi maarte yung aking pamilya. Amoy na amoy nila kung overcook yung gulay. So ganyan, nakahiwalay at napakasarap na tanghalian po namin. Simple lang kasi ilang araw kami na puro heavy meal. So ngayon magpapansit lang, no rice. Kung gusto nila ng bread, meron kaming bread. Pero for sure walang magra-rice ngayon. Pero nagluto pa rin ako ng rice guys. Baka sakaling may gustong kumain ng rice, at least mayroon akong maihahain. Napakasarap na tanghalian po sa ating lahat. For today's shout out, we have Maria Gonzalez Baldimoro. Siya po ay member din ng aking group at napaka-supportive sa aking mga posts. For today's Bible verse, we have Philippians 4:11-13. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all this through Him who gives me strength. Thanks for watching and God bless everyone.